Hindi na dapat tayong magtaka dahil inihula sa Biblia na sasama ang karamihan sa mga tao sa panahon natin. Ipinapakita din ito na dahil sa pagbabagong yan, bababa ang moralidad ng mga tao at babaliwalain nila ang magagandang asal. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang maka-Diyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila. Pero inihula din ng Biblia na hindi lahat ng tao ay magpapadala sa ganitong pagbabago. Sa tulong ng Diyos, lalabanan nila ang masasamang impluensya at sisikapin nilang mag-isip at gumawi sa paraang gusto niya. Ano ang inihula ng Biblia na magiging ugali ng mga tao sa ngayon? Sinasabi sa Biblia ang iba't ibang masasamang ugali na magiging karaniwan sa ngayon. At lahat ng ito ay dahil sa pagiging makasarili. Ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, walang pagpipigil sa sarili, at maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. Gaya ng inihula, ang iniisip na lang ng marami sa ngayon ay ang sarili nila. Ibig kong sabihin, iniisip nila kung ano ang pabor sa kanila, kung saan sila makikinabang, at iba pa. Pangkaraniwan na lang ang mga ugaling ito. Kaya may mga grupo ng tao na tinatawag na henerasyong makaako. At ngayon, lalo pa itong lumalala. Maraming tao ang sobrang nakapokus lang sa sarili nila at hindi na mahalaga sa kanila ang mabubuting katangian. Kaya masasabing napupuot sila sa kabutihan dahil wala silang utang na loob. Pakiramdam nila, hindi nila kailangang magpasalamat sa kung anong meron sila o sa mga ginagawa ng iba para sa kanila. Ang pagiging makasarili ang ugat ng iba pang ugali na inihula ng Biblia na magiging karaniwan sa ngayon. Number 1, sakim. Ibig sabihin ng sakim ay labis-labis na pagnanasa, pagiging gahaman, pagnanais na magkaroon ng higit pa. Ang kasakiman ay maaaring mahayag sa pag-ibig sa salapi, sa paghahangad ng kapangyarihan o pakinabang, sa kasibaan sa pagkain at inumin, sa paggagahaman sa sekso o iba pang material na mga bagay. Binababalaan ng kasulatan ang mga Kristiyano laban sa masamang katangiang ito at inuutusan sila nito na iwasan ang pakikipagsamahan sa sinumang nag-aangking isang kapatid na Kristiyano, ngunit isang taong sakim. Ito ang nakasulat sa unang Korinto 5:11. Pero ngayon ay sinusulatan ko kayo na tigilan ang pakikisama sa sinumang tinatawag na kapatid pero immoral, sakim, sumasamba sa idolo, manlalait, lasenggo o mangingikil, at huwag man lang kumain kasama ng gayong tao. Kapag ang hinahangad ng taong sakim ay pag-aari ng iba, yun ay nagiging kaimbutan. Sinabi ni Jesucristo na ang kaimbutan ay nagpaparungis sa isang tao at nagbabala siya laban dito. Ang babalang ito ay sinundan niya ng isang ilustrasyon hinggil sa mapag-imbot na taong mayaman na nang mamatay ay hindi na nakinabang sa kanyang kayamanan ni nagkaroon pa man ng kontrol dito, kundi sa halip ay naging kaawa-awa sapagkat hindi siya mayaman sa Diyos. Number 2, mayabang. Mahal ng Diyos ang mapagpakumbaba. Ang mga tunay na mapagpakumbaba lang ang pwedeng magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Ito ang sabi sa awit 138:6. Kahit mataas ang Diyos, nagbibigay pansin siya sa mapagpakumbaba. Pero ang mapagmataas ay kilala lang niya sa malayo. Gusto nating lahat na mapasaya ang Diyos at madama ang Kanyang mainit na pagmamahal. Kaya mahalagang matutuhan natin na maging mapagpakumbaba. Ang kapakumbabaan ay kababaan ng pag-iisip at kabaligtaran ng pagiging mapagmataas o arogante. May mga taong mukhang mapagpakumbaba. Sa unang tingin, mahiyain sila at tahimik. Magalang silang tingnan dahil sa kanilang kultura at kinalakhan. Pero ang totoo, napakayabang pala nila. Di magtatagal, lalabas at lalabas din ang totoong kulay nila. Kaya lumayo ka sa mga taong mayabang. Number 3, maninirang puri. Ang paninirang puri at chismis ay magkapatid lang. Ang chismis ay walang saysay na usapan tungkol sa buhay ng ibang tao. Walang batayang usap-usapan. Ang paninirang puri naman ay pagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa iba. Karaniway taglay ang masamang hangarin, harapan man o online. Ang gayong pananalita ay kaugnay ng kahangalan o kamangmangan. Ang paninirang puri ay isang katitisuran sa iba.
lalo na sa isa na sinisira ang puri. Ganito ang kautosang ibinigay ng Diyos sa Israel. Huwag kang lilibot sa iyong bayan para magkalat ng ikasisirang puri ng iba. Huwag mong isa sa panganib ang buhay ng kapwa mo. Idiniriin dito ang kalubhaan ng paninirang puri sa pamamagitan ng pagtawag pansin na sa ilang kaso, ang mga bulaang paratang ay maaaring aktwal na humantong sa paglalapat ng kamatayan. Kung minsan, may mga bagay na dapat ilihim, ngunit natutuwa ang maninirang puri na isiwalat ang mga yun sa iba na walang karapatang makaalam ng mga yun. Nagdudulot ng kasiyahan sa maninirang puri ang pagsisiwalat ng mga bagay na nakagugulat. Mali rin ang isa na nakikinig sa paninirang puri at pinipinsala niya ang kanyang sarili. At maaaring magbunga ito ng mga alitan at pagkakabahabahagi. Number 4, matigas ang ulo. Itinuturing ng Diyos na napakalaking kasalanan ang katigasan ng ulo, na ibinilang niya ito sa mga kasalanan tulad sa katigasan ng ulo ng isang anak sa magulang na dapat parusahan ng mahigpit. Kung tumangging sumunod ang isang anak sa kanyang mga magulang at ayaw pasakop sa pagdidisiplina at namuhay sa kasamaan, ang katigasan ng ulo at paglaban sa Diyos at paglaban sa kanyang mga itinalagang otoridad ay isang malaking kasalanan. Isang kasalanan na maaaring kumalat gaya ng lason sa buong komunidad. Ang kautusan ni Moises ay itinalaga upang pigilan ang pagkalat ng lasong ito laban sa katigasan ng ulo. Para sa mga taong matitigas ang ulo, kailangan mong ilay ang foundation sa kanila. Kailangang alam nila that you want a clean slate before you give any advice para di sayang ang oras ninyong pareho. And know your limit. You can give all the advices you want, but at the end of the day, wala sa mga kamay mo kung ano ang magiging desisyon ng taong manghingi ng payo sa'yo. Also, you have to let them learn from the mistakes. Napaso na yan at for sure ay ayaw na niya umulit pa. And last but definitely not the least, pray for them. They need it more than anything else. Number 5, marahas. Laganap ang karahasan at nakikita ito sa iba't ibang paraan. Bukod sa digmaan, nariyan din ang karahasang nauugnay sa palakasan, sa droga, sa mga gang, sa paaralan, at sa hanap buhay. Gayon din ang karahasan sa libangan. Maging ang karahasan sa loob ng tahanan ay waring karaniwan na sa maraming pamilya. Huwag tayong makisama sa taong mainitin ang ulo o makipagkaibigan sa taong magagalitin para hindi natin matutuhan ang mga landas niya at tayo mismo ang mabitag. Number 6, masama. Si Satanas na Diablo ang nag-uudyok sa lahat na gumawa ng masama. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi laging madali na gumawa ng tama. Alam mo ba ang dahilan? Kasi tayo'y ipinanganak na makasalanan. Ang kasalanang ito ang dahilan kung kaya mas madali tayong gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Kaya anong kailangan nating gawin? Dapat nating ipaglaban ang paggawa ng tama. Kapag ipinakikita ng Biblia na masama ang ginagawa natin, dapat na handa tayong magbago. At kapag nalaman natin ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos, dapat na manabik tayong gawin ito. Kung gayon ay matutuwa sa atin ng Diyos at bibigyan na tayo ng walang hanggang buhay. Number 7, suwail na anak. Itinuturo ng Biblia ang pangangailangan ng pagdidisiplina at pagtutuwid sa mga suwail na anak. Bahagi ng buhay ng bawat tao ang pagdidisiplina. At ang mga lumalaban sa mga magulang ay dapat na parusahan. Sinasabi sa Kawikaan 19:18, disiplinahin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa. Sa talatang ito, ipinapakita ang pagdidisiplina sa anak bilang isang bagay tungkol sa buhay at kamatayan. Kung hindi susugpuin, itutulak ng pagsuway ang mga anak sa kanilang pagkawasak. Sinasabi sa Kawikaan 13:24, ang hindi dumidisiplina sa anak niya ay napupuot dito. Pero kung mahal ng magulang ang anak niya, tinitiyak ng madisiplina ito. Sa talatang ito, ang pag-ibig at maingat na pagdidisiplina ay gumagawang magkasama. Sinasaway nito ang ideya na hindi dinidisiplina ng mapagmahal na magulang ang kanilang mga anak. Ang pagbubulag-bulagan sa pagre-rebelyon ay pagkamuhi sa isang suwail na anak. Number 8, nagkukunwaring makadiyos. Dumarami ang mga taong mukhang makadiyos lang, pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan natin sila. Imbes na sumunod sa Diyos, sinusunod nila ang mga relihiyosong leader na nagsasabi ng mga bagay na gusto lang nilang marinig. Anong epekto ng makasariling mga tao sa iba? Dahil laganap ang pagiging makasarili, nagkaroon ng epidemya ng sakit sa mental at emosyonal. Halimbawa, dinadaya o sinasamantala ng mga maibigin sa pera ang kapwa nila. Ang mga taong walang likas na pagmamahal ay nang-aabuso ng mga kapamilya nila. Kaya marami sa mga ito ang nadidepress o gustong magpakamatay. At dahil sa pagtataksil ng isa, nasasaktan at natutroma ang pinagtaksilan. Bakit pasama ng pasama ang mga tao? Ipinapaliwanag ng Biblia kung bakit nagbabago ang mga tao. Nawawala na ang pag-ibig ng mga tao sa Diyos
at sa kapwa nila. Dahil dyan, dumadami ang nagiging makasarili. Pinalaya si Satanas na Diablo sa langit at inihagis dito sa lupa. Mula noon, mas lalo pa niyang naimpluwensyahan ang mga tao na maging makasarili. Ano ang dapat nating gawin sa pagbabagong ito ng mga tao? Sinasabi ng salita ng Diyos, layuan natin sila. Hindi naman ito nangangahulugang ihihiwalay natin ang sarili natin sa mga tao. Kailangan lang nating iwasang makipagkaibigan sa mga taong makasarili at di makadiyos. Lahat ba ng tao magiging ganito? Hindi. Inihula ng Biblia na may mga taong magbubuntong hininga at daraing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa. Hindi sila magiging makasarili at susundin nila sa buhay nila ang mga pamantahe ng Diyos. Magiging ibang-iba ang paggawin nila kumpara sa karamihan. Halimbawa, sisikapin nilang mapanatili ang mapayapang kaugnayan sa iba at hindi sila susuporta sa mga digmaan at karahasan.